Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Tuwang-tuwa na naman po mga addict ngayon dahil sa nangyari kay Tatay Digong, no? Na talagang nagtipon-tipon pa sila, pinangunahan pa po ng dating addict na ex-father, ex-addict na pare, no? Ewan ko ba sa ex-pare na yun, no? Pinangungunahan niya agapo yung pamilya ng mga naulila di umano na hindi mo malaman kung addict ba yung mga anak nila o hindi, no? Pero sabi ng iba, hindi daw, nadamay daw yun. Okay, ganito, no? Ah, Ngayon, bakit ka pari ka, nangunguna ka dyan, na dapat, alam mo siya, sabi niya, nag-a-announce siya na ganto, ganyan, anya, parang hinihikayat niya magalit yung tao kay Tatay Digong. Ganyan ba turo ng Diyos mo, yung pari ka? Ganyan ba turo ng Panginoong Jesucristo mo? Ha? Hindi Panginoong Jesucristo ang Diyos nito, ang Panginoon eh. Hindi ang Diyos nito, ang Diyos niya eh. Oo. Bakit? Ang Panginoon, alam ko, nagtuturo yan ng pagpapakumbaba, ha? Pagpapahinahon, at higit sa lahat, yung pagpapatawad sa kapwa. No? Pwede ka naman manguna dun sa mga biktima ng EJK allegedly na sinasabi mo na ngayon lilitisin si Tatay Digo, ngayon ang hearing, ipanalangin natin, batas na ang bahala. Tayo, patawaran natin siya. Dapat ganun eh. Dapat pari ka, tuturo ka ng kabutihan eh. Nagtuturo ka ng kasamaan. Sino ba sa Biblia nagtuturo ng kahimagsikan? Sino? Kayo sumagot. Sino? Di ba? Lahat, delikado yung pari na yan, ha? Delikado yung pari na yan. Lahat na napangaralan yan, lahat na tuturuan yan, damay. Sabi niya ng Biblia, ang nag-aakay sa bulag, bulag din. Di ba? Ganun yan. Damay ang pari na yan, lahat ng akay dyan. Di ba? Kapal ng pagmumukha. Di ba? O ngayon, dito po, tuwan-tuwa lahat sila. Na, lahat, tanong ko lang, yung bang pamilya agahapon, yung mga hawak na placard, lahat ba pamilya ng mga aji, yung mga anak nila? O sinasabi ng mga dilawan ay nadamay lang yan. So, ibig sabihin pala, kung nadamay lang yon at yung mga addict dati na natumba ni di umano ni Pangulong Duterte, ano yung mga addict talaga yon? So, ba't wala bang katarungan yon? Hindi nyo binigyan katarungan yon. Ha? So, binibigyan nyo ng katarungan, eto mga inosente lang. So, ibig sabihin pala, ang katwiran nyo, okay lang pala patayin din pala pag walang sala. Di ganun din. So, ibig sabihin, selected lang kayo sa gusto nyong gawin. Tama? Kung hindi kaya ang tanong ko sa inyo yung bang mga pamilya agahapon na biktima may mga plaka, lahat ba yon addict yung mga anak? Ha? Ang kakapal di ba? Okay lang sana, natural yung tao yon. Masakit sa loob damdamin mo. Pero ipagtanggol nyo pa. Ha? Ano nyo pa? Hindi tama. Di ba? Hindi makatarungan. Addict, maraming pamilya ang sinira. Maraming pamilya ang sisirain pa. At maraming mga kabataan inimpluwensyahan. Biruin mo yung mga addict na nahuli, okay, nasa sementeryo na, nagurgur na, halimbawa, nagurgur na. Ha? Yung tinuruan hanggang ngayon gumagamit pa rin. Sipin mo, imagine mo yon. O ngayon, eto po, sabi ko nga sa inyo, mayroon ako nakita na galing White House to. Hindi ko alam kung galing White House to, Hindi ko sabi, pero ayon po sa page na to, na official, pero sabi nakalagay dito, ng page na to ay, pagpataw ng mga parusa, whitehouse.gov.presidential action. Ayan, tignan natin ito naman, tingin baba, gayahin nyo na lang yung URL niya, no? Search nyo na lang para sigurado kayo, no? Ngayon, ganito. Tandali. Babasahin natin yan. Ayan, Nako, may sulat yata si Trump. Di ba? Seryoso yata to. Sabi niya ni Harold Despicio, baka i-sanction kayo ng tuluyan, i-invade kayo. O kaya pasukin, gawin kagaya ng kay Maduro. Di ba? Kasi wala na palang kakampit ng mga ICC na to. Basahin natin. Sa pamamagitan ng otoridad na ipinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Konstitusyon at ang mga batas sa Estados Unidos sa Amerika, kabilang International Emergency Economic Power Act at National Emergency ng Immigration of Nationality Act. Ako si Donald Trump. Hindi ako to sabihin niyo fake news ako. Ito binabasa ko. Puntahan niyo na lang The White House, Washington. Para nagbabayatan ng letter. Parang hindi ko alam kung personal. Ako si Donald Trump malamang sulat ni Trump to, no? Ako si Donald Trump. Sulat niya to para sa ICC, no? Ako si Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos na Amerika, ay nagpasya na ang International Criminal Court, ICC,
na itinatag ng Rome Statute ay nakisali sa mga illegal at walang batayan na aksyon at tumatarget ng Amerika at sa mga ating malapit na kaalyado ng Israel. Yari ito. Ang Israel ng walang lihitimong batayan ay iginiit ang jurisdiction at magbukas ng mga paunang investigasyon tungkol sa mga tauhan ng Estados Unidos at ilang mga kaalyado nito, kabilang ang Israel, at higit sa inabuso ng kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pag-issue ng mga walang batayan na warrant of arrest at tumatarget ng punong ministro ng Israel at Benjamin Netanyahu at dating ministro ng Depensa na si Yoav Gallant. Ang ICC ay walang jurisdiction sa Estados Unidos ng Israel dahil ang alinmang bansa ay hindi partido sa Rome Statute, membro ng ICC. Hindi kailanman, ano ba to? Hindi kailanman alinman bansa ang jurisdiction ng ICC at ang parehong bansa ay maunlad na ang mga demokrasya ay may mga militar at mahigpit na sumusunod sa batas ng digmaan. Ganyan po yan. Establish na ang Amerika. Hindi naman sila magiging number one Saka powerful Ang sila ingat na ingat sa kanilang soberenya. Ingat na ingat. Ang Amerika, tanong ko sa inyo, may mga masamang tao ba sa loob ng Amerika? Lahat. Buong mundo nga may mga masama Hindi nawawala kasi tao lang tayo. Nagkakasala. Ibig sabihin, pati Amerika, kahit alam nila may kasalanan ng bansa nila, gusto nila dun litisin. Di ba? Doon ang walang jurisdiction ng ICC doon. Ayaw nilang papasukin. Di ba? Kumbaga yung mangga mo, yung simple nila sa palengke mo, yung kamatis mo ba ilalagay mo sa mangga mo? Yung bang mangga mo, nakahalo-halo, tumpok yung mangga, no? Lalagyan mo ba ng isang perasong apple yolk? Ang sagwa tignan, dapat yung apple dun sa apple. Yung mangga dun sa mangga. Maayos. Doon pa lang, hindi mo na pinapapasok yung prutas, What if pa kaya ibang kalahi mo dadampotin o ipapadampot yung kalahi mo? Di ba? Tama ho, mga kaibigan? O ngayon, White House to. Hindi ko sasabing may URL na lang, basahin nyo na lang. At ang mga kamakailang aksyon ng ICC laban sa Israel at Estados Unidos ay nagtakda ng isang panganib na president na direktang naglalagay sa panganib ng kasalukuyan dating mga tao ng Estados Unidos, kabilang mga aktibong miyembro ng Serbiyong Pansandatahang Lakas sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang pangligalig, pang-aabuso at pang-posibleng pag-aaresto. Ang masamang pag-uugali na ito ay nagbabanta naman ng paglabag sa soberenya ng Estados Unidos. Gano'n mo? Yan ang presidente iniingatan ng soberenya. Ewan ko ba sa presidente na kayo na bala kung sino yon. Binabastos ang mga Pilipino. Di ba? Ang masamang ugali ito ay paglabag sa soberenya ng Estados Unidos, pagpapahiya ng kritikal na pambansang seguridad at gawain pagpataka ng panlabas ng pambansang Estados Unidos at ang ating mga kaalyado. Anong isipin ng ibang bansa? Pilipinas na papasok ng ICC. Siguro, nababayaran yan. Di ba? Kabilang ang Israel, bukod pa rito, noong 2002, ipinatupad ng Kongreso ang American Service Member Protection Act of the 2002 upang protektahan ang mga tao ng militar ng Estados Unidos, ang mga opisyal ng Estados Unidos at ang mga opisyal ng tao ng militar, ilang kaalyadong laban sa bansa, kriminal, pag-uusig ng isang international hukuman, kriminal na hindi kinakasapian ng Estados Unidos na nagsasaad bilang karagdagang paglantad ng membro ng sandatahang Estados Unidos panganib international na pag-uusig, kriminal ang Rome Statute ay lumilika ng panganib na ang Pangulo at ang iba pang mataas na halal na hinihirang ng mga opisyal ng pamahalaan ng Estados Unidos ay maaaring usigin ng International Criminal Court o ICC. Bili mo, maski mga sandatahang lakas sila iniingatan nila, ay hindi. Dito, payag ang gobyerno natin pangalanan ng mga dating pulis, mga hepe ng pulis. Di ba? May kasama si Bato de la Rosa, hepe ng dating PNP. Walang paggalak. Basta yung damdamin nila, yung galit sila, gusto nila. Yung mga taong bayan naman, Didi! Biruin mo si Bongo. Hindi naman kasangkot niya. Pinagbibintala kasi, bakit? DDS Ganon sila kagalit sa DDS. Ito tandaan nyo lahat ng DDS, sige, makasalanan. Pero ito lang sabihin ko, lahat ng ayaw sa DDS, walang Diyos. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Prangka ko siya sabi, walang Diyos. Biruin mo, kung may Diyos ka, dapat papakumbaba ka Kung may Diyos ka, dapat naunawaan mo itong binabasa natin Sabi, wala kang Diyos. Di ba?
mo, unawa na lang, hindi ka pa nagkaroon sa sarili mo. Nak ng teteng naman. Diyos pa kaya, magkaroon ka? Naku, unahin mo muna unawa mo. Ha? Malinaw na tinuturuan at inaasahan ng Estados Unidos na tututulan ng ating mga kaalyado ang anumang aksyon ng ICC laban sa Estados Unidos, Israel, anumang iba pang kaalyado ng Estados Unidos na hindi pumayag sa jurisdiksyon ng ICC. Nananatiling nakatuon ng Estados Unidos sa pananagutan at pamamayapang paglinang ng pandaigdigang kaayusan, ngunit dapat igalang ang ICC at ng mga partido ng Rome Statute ng mga desisyon ng Estados Unidos at ang iba pang mga bansa na huwag ipasailalim ang kanilang mga tauhan. Ulitin ko ulitin ko ba ito? Ngunit dapat igalang ng ICC, galang nyo, ang alin? At ng mga partido Rome Statute, ang alin niya? Ang mga desisyon ng Estados Unidos at iba pang mga bansa. Hindi tayo kasama doon. Iba utak ng natin leader Tama ba? Na huwag ipasailalim ang kanilang mga tauhan sa jurisdiksyon ng ICC na naayon sa kanilang soberanyang prerogatives. Biruin mo. Iba pa mga bansa. Huwag magpasa unit turuan sa jurisdiksyon. Ngunit dapat igalang ng ICC ang mga pati ang Rome Statute, ang desisyon ng Estados Unidos, pati ang ibang bansa. Kasama tayo doon. Pagpataw ng Estados Unidos, mga nasasalat at makabuluhang kahinatnan ng mga responsable sa mga paglabag sa ICC na ang ilan ay maaaring kabilang sa pagharang sa mga ari-arian, asset, pati na rin ang suspension ng pagpasok sa Estados Unidos ng mga opisyal, empleyado at ahente ng ICC. Pati na rin ang kanilang malapit na miyembro ng pamilya dahil kanilang pagpapasok sa ating bansa magiging kakapinsala sa mga interes sa Estados Unidos. Sa makatuwid, ano ba to? Ano ba to? Nawala na. Ano ba yan? Andali. Yun. Nawala na. Okay. Baguhin natin. Pero bago yan, ipagpatuloy mo natin itong panoorin natin to kay Harry Roque, panoorin natin. Magandang hapon po sa buong sambayan ng Pilipino. Kumusta po ang sitwasyon sa kasalukuyan habang hinihintay po natin ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing? Lahat naman po ay ayos naman po at tingin ko ang lahat ng sambayan ng Pilipino ay tututok dito sa kauna-unahang paglilitis, pagkakataon na magkakaroon ng public na confirmation hearing dito sa kaso ni Tatay Digong. Sa kabatiran po ng ating mga mamamayan, ano po ba itong confirmation of charges hearing? Kung ito po ay ikukumpara natin sa prosesong legal dito po sa Pilipinas. Well, ito po ay katumbas ng preliminary investigation sa ating proseso sa Pilipinas. Okay. Dahil si Tatay Digong po ay halos isang taon nang nakakulong, pero ang basihan po ay mababaw na ebidensya, good reasons lamang. Now, itong confirmation of charges po, gaya ng ginagawa ng mga piskal, ay titignan ng mga judges ng pre-trial chamber kung mayroong sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis itong kaso ni Tatay Digong. Dito po nila titignan kung mayroong tinatawag na probable cause, na mayroong krimen na nagawa at yung nasasaktan ay posibleng siyang gumawa ng krimen na yan. So ito pong confirmation of charges hearing na ito, maaari o may posibilidad na kung mapatunayan na wala namang matatag o matibay na ebidensya, ay dito pa lang ay matapos na ang kaso, attorney? May ganyan pong posibilidad, pero yan po ay malayo, dahil nakikita natin na ang ICC talaga ay talagang lumalaban para magpapatuloy ang kanyang buhay, kumbaga. Dahil alam natin ngayon na wala namang ibang kasong ICC at nung nakaraan na Assembly of State Parties na pagpupulong ng mga miyembro ng mga miyembrong bansa ng ICC, pinag-usapan na kung pwede ba talagang magpatuloy ang hukuman dahil ang dami nga nilang mga
nasasakdal pero wala naman silang nahuhuli. No? At ang tanging tao na nahawakan nila, tanging akusado ay si Tatay Digong na kinidnap pa ng Marcos administration papunta dyan sa The Hague. Mm-mm. Ano po ang magiging, kayo po personally, ano ang magiging role ninyo dito sa hearing mamaya? Wala po. Ako po ay magkukomentaryo lamang dahil tayo naman po ay kauna-unahang Asian na naka-accredit sa International Criminal Bar. No? Yung Si bar. Rocky kasi matalino to eh. Kaya hindi nila, lahat na nahuli nila, di ba? Ito na lang hindi nila kaya mahuli. Di ba? Bakit? Kasi alam niya batas yan. alam niya yung mga pasikot-sikot yan. Di ba? Sabihin, nakapapapasa siya ng mga legit na papeles na patunay na maaring wala siyang kasalanan. Ha? Ganun lang yon. Ng ICC. Pero hindi ko sinabi wala siyang kasalanan, ha? Hindi ko sinabi wala siyang kasalanan sa batas. Ngayon, ang sinasabi ko, mas matalino si Harry Roque sa mga, wala nga to kay si Carpuet. Naku, kukulang na, di ba hinamon maginamon ng debate si Carpuet saka si Duterte. Ito pumalag. Hindi naman pumalag si Carpuet, di ba? Lang natin Matatalo siya eh. ay mabigyan eksplanasyon kung ano mga nangyayari dito sa paglilitis na ito at nang sa gayon ay mas malalong maintindihan ng taong bayan. Pero kayo po ay nabigyan ng pagkakataon na personally ay masaksihan ito, makapasok sa loob ng korte. Hindi po, dahil kapag ikaw ay nasa loob ng hukuman, hindi ka pwedeng mag-annotate. No? At may nambulti ko po na meron po akong link up with an international war agency at kami po ay mag-annotate ng proceedings habang ito'y nangyayari. Ayun, so ganun po, may papaliwanag natin sa ating mga kababayan kung ano ang nangyayari. Doon po sa bahagi naman ng prosecution, ano ang inaasahan na gagawin nila sa unang araw ng hearing na ito? Well, asahan po natin na ilalatag nila ilang mga ebidensya labang kay Tatay Digong. No? 3 kasi yung counts ng crimes against humanity. Yung una, yung mga murder na ginawa di umano nung siya ay mayor pa dyan sa Davao, no? Yung mga Davao Death Squad. No? At meron daw, kung hindi ako nagkakamali, ay 19 victims. Yung pangalawa, yung high-value targets na di umano ay pinatay noong kauna-unahang taon ng kanyang panunungkulan bilang isang presidente at meron daw 14 victims dyan. No? At yung pangatlo ay yun nga sa mga barangay saturation drive, yung Operation Tokham, na di umano ay meron daw 43 na mga biktima. Na nakapagtataka ay sabi nila 30,000 daw ang mga biktima, pero nakikita natin na ang mga biktima na sinasabi nila ngayon dito sa hukuman ay 19, 14, and 43, no? Na malayo sa 30,000 na sinasabi. Kung ganun po, attorney, bakit kayo ay maliit ang tsansa na sa tingin nyo, maliit ang tsansa na magtuloy-tuloy pa rin ang kaso sa kabila ng nabanggit nyo nga na parang kung maging totoo ang confirmation of charges hearing, dapat hindi na matutuloy dahil wala namang masyadong mabigat na ebidensya, attorney. Gaya na aking sinabi kanina, no, mas kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy na sumuweldo ang mga huwes, ang mga prosecutor at iba pang mga empleyado ng ICC, no, dahil wala na sila ibang kaso. Kung maaalala mo, hanggang ngayon meron pa nakabinbin na issue dun sa jurisdiction. Pinaka-importante itong jurisdiction nito dahil kung walang jurisdiction ng hukuman, uuwi na si Tatay Digong. Ang hindi ko nga maintindihan bakit nagpupumilit itong pre-trial chamber na ituloy itong confirmation of charges, gayong hindi pa nare-resolba yung issue ng jurisdiction na pwedeng magpapaligwala dito sa confirmation of charges hearing. No? So sa akin, para bagang yung sa English ang tawag dyan is parang pinipreempt na nila yung desisyon ng appeals chamber dun sa issue ng jurisdiction dahil pinapatuloy nila itong confirmation of charges. No? Gayong alam naman nila na ang validity ng confirmation of charges ay nakasalalay doon sa desisyon ng appeals chamber kung meron bang jurisdiction ng hukuman o wala. Kumusta po yung mga kababayan natin? Kasi nung mga nakakaraan, madalas sila magtipon-tipon dyan sa harapan ng ICC. Itong unang hearing, meron po bang mga ganong pagtitipon? Hindi po mawawala ang mga supporters si Tatay Digong dahil yan naman po ang nagbibigay lakas loob kay Tatay Digong, no? Yung walang patid na pag-ibig at suporta ng ating mga kababayan. Jen?
Oo, hindi kasi gusto ko sanang malaman, naitanong ba kayo na yung kung ano ang ina-expect natin na mangyari sa araw na ito, no ha? Kasi nga, mahalaga ito na dapat malaman. Kasi para sa ating mga Pilipino, parang hindi natin kabisado ito, no? Oo, sa ngayon ba, Attorney Roque, ilan na kayong abogado sa Pilipinas dati na parang kinikilala po ng ICC? 5 lang po. 5 lang po kayo. Oo. Yung recognized. Oo, yung Hindi mo, recognize. walang oo. sasahurin tong mga, ano na to, mga loko-loko na to, mga taga-ICC na to, kung hindi dahil kay Tatay Digong. Di ba? Talaga na po politika eh. Talaga paninindigan nila yan. Kaya galit, buong mundo, galit na sa kanila halos eh. Di ba? US niya, binasa natin, galit na sa kanila eh. Ha? Ano sabi ng US? Nagbabala na huwag magpauto dyan sa ICC na yan, kasama ibang bansa, kasama Pilipinas doon. Hindi na kailangan sabihin ni Trump na, pero wala naman anyak sinabing Pilipinas, sabi bansa eh. Hindi porket sinabing tumayo lahat kayo, ikaw hindi tatayo kasi hindi binanggit pangalan mo. Di ba? Ganun mga kapilosopo itong mga to eh. Anya, tumayo lahat kayo. Hindi tumayo isa. Ba't di ka tumayo? Hindi naman pala, hindi nyo po binanggit pangalan ko eh. Sabi nyo, tumayo kayo. Pangalan ko, di mo binanggit. Ganun niya. Pag sinabi, huwag kayo magpauto dyan sa ICC na yan, mga bansa. Parang niya sinabi, huwag kayo magpauto dyan, mga Pilipinas. Nagbabala. Kumbaga, di ba? Nagbabala sa Pilipinas, huwag sumunod sa ICC. Hindi, yun ang pagkakaintindi ko dun eh. Mga bansa eh. Hindi po recognize, hindi pwedeng humarap kung sino man ang Maya, sino balikan ang- natin. nagre-represent. Hindi siya pwedeng humarap doon sa chamber. Ang pagkakaintindi ko po pwede naman. Kaya lang, with a caveat na hindi dumaan sa proseso ng vetting, yung kakayahan ng abogado na humarap sa ICC dahil ang ICC po ay isang specialized court. No? Hindi lang po yan international law, yan po ay international criminal law. Ayun, oo. Sige, Kasi marami ang nagsasabi na parang hindi ho ata ano ba nakakaraan ha? Parang hindi nila nagugustuhan kung paano hawakan ni Attorney Kaufman yung kaso. Pero kayo mas nakakakita at nakakaintindi ng kaso. Ano po sa tingin nyo, Attorney? Hindi na po ako magkukomento kasi unethical magkomento doon sa gawain kapwa abogado. No? Tama. Pero sa akin po, sa mulat mula, malinaw sa aking isipan na hindi po magbibigay ng katarungan ng ICC. Yan po talaga ang kanilang pakay para litisin si Tatay Digong at gipitin si Tatay Digong ay dahil sila'y pinupulaan na ang kanilang pinupuntirya lang ay mga akusado na galing sa kontinent ng Afrika. No? At importante na ipakita nila, lalong-lalo na yung dating prosecutor na humingi ng abiso para magtuloy sa preliminary investigation na hindi lang mga Afrikano ang hinahawak po ng ICC. Parang ito ay kung tawagin nila trophy case. Trophy, yung parang may pakita. Meron silang accomplishment, ganun po ba ang ibig niyo sabihin? Tama po, kasi kung wala si Tatay Digong, pare-pero silang mga nakatiwangwang lang dyan sa dahig. Nako. May ina-expect ba tayong mga biktima daw na haharap dyan sa pagdinig, Attorney Harry? Sa loob ng 4 na araw, opo, may mga ilang biktima na ipipresenta ang prosecution dahil importante na patunayan nga nila na mayroong probable cause. No? Pero ang proseso rito ay parang sa Amerika na sa una, yung mga abogado ng parehong panig ay magbibigay ng summary, kumbaga, ng lahat ng ebidensya na meron silang hawak para patunayan yung elemento ng crimes against humanity. No? At ang elementong yan ay yung widespread or systematic attack against civilian populations, knowing that it is being directed against civilian populations. No? At pagkatapos ng mga summation ng argumento, ay magpapakita sila ng sample evidence, no? Para mahusgahan ng ating mga pre-trial chamber kung meron ng probable cause at dapat bang tumuloy sa Ito, probable cause. Ito lalaking ito. Ayan, oh. Napatunayan, harap-harapan, oh. Umamin pa yata, oh. Tahimik ka mga dilawak. Tahimik ka mga, father ex-user. Ha? Kung ito po, kung kayo makajos talaga, kung alagad kayo ni Kristo, at tingin ko, hindi alagad ni Kristo to eh. Hindi alagad ni Kristo, alagad ni Taning to. Itong padre na to. Sigurado ako, alagad na babasahin ko sa kanya. Gusto mo? Alagad ka ni Taning. Kung alagad ka talaga ni Kristo, pati ito, uusigin mo. Pati yung nabiktima na ito, bibigyan mo ng magandang libing, magandang sementeryo, magandang himlayan. Di ba? So sample evidence lang po ang kailangan. Hindi naman kailangan ng lahat ng biktima o complainant na pumunta dyan, Attorney.
Tama po yan dahil hindi pa ito paglilitis. No? Ito nga ay katumbas lamang ng preliminary investigation. At ang malungkot po, kaya naman po binibigyan o may provision para sa interim release dyan sa Rome Statute at doon sa mga naunang mga international tribunals para maging patas na habang mababaw ang ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest, meanwhile, dahil wala pa naman talagang paglilitis, dapat mabigyan sila ng interim release. No? Pero mapait po ang nangyari kay Tatay Digo, mababaw nga yung ebidensya sa kanyang pag-aresto, kinidnap pa siya at pinagkait pa siya ng interim release dahilan kung bakit halos 1 taon na siyang nakakulong ngayon. Yun po sa pasya ng dating Pangulo na wag humarap sa confirmation of charges hearing, ito po ba ay may epekto in any way doon sa kasong ito? Wala po nung magtutuloy pa rin ang kaso, pero ako po ay sinasang-ayunan ko yung naging posisyon ni Tatay Digong na wala na siyang pakailang dito sa pagdinig nito, ni hindi na niya susundan ito at bahala na yung abogado niya dahil alam naman niya na wala talagang jurisdiction ng ICC at tanging mga Pilipino hukuman lamang ang merong karapatan na litisin siya sa mga di umano. Yung din sinabi ng Amerika, kaya nga isa-sanction pati pamilya, di ba? Pagbabawalan lahat Si Trump ako si Donald Trump, nakalagay sa sulat. Ang krimen na nangyari naman po dyan sa ating bansang Pilipinas. Attorney Harry, baka merong mga bagay na hindi kami na itanong na importante malaman ng ating mga... Okay, ang ganyan lang po tayo. Pero ito, ituloy natin yung sulat kanina. Naputol kasi, di ba? Tuloy natin. Bago natin tuloy, ito muna. Ulitin ko ngunit dapat igalan ng ICC at ng mga partido sa Rome Statute ang mga desisyon ng Estados Unidos at iba pang mga bansa. Huwag ipasailalim ang kanilang mga tauhan sa jurisdiction ng ICC na naayon sa kanilang soberanyang prerogatives. Ibig sabihin ito, ngunit dapat igalan ng ICC ang mga partido at ang Rome Statute ang mga desisyon ng Estados Unidos at iba pang mga bansa. Hindi tayo kasama doon, di naman binanggit ang Pilipinas Therefore, pag sinabi iba pang mga bansa, ito ay sulat. Sabi niya sa taas, ako si Donald Trump, nalagay sa ako si Donald Trump, Pangulo ng Estados. Sulat niya to, ibig sabihin. Hindi ko alam, batay sa page na to, no? Ngayon, nagbaba ng sulat na to, galing White House yata, galing Estados Unidos, na nagbabala sa mga bansa, kasama Pilipinas, Parang sinabi dito na istorya ko na wag ulit dapat igalang ng ICC ang mga partido ng Rome Statute ng mga desisyon ng Estados Unidos at iba pang mga bansa. Ibig sabihin, sumulat si Trump na parang inuutosan ng bansa natin at iba bansa, wag sumunod sa ICC. Wag paasa ilalim ang kanilang mga tauhan. Ang jurisdiction ng ICC na naayon sa kanilang soberanyang prerogatives. Pangulo ng Pilipinas na nagsabi na ingatan natin ang soberanya Di ba sinabi yan? Ba't si Boying? Di ba? Tapos ngayon, papahuli mo sa Tatay Digong. Pabor kayo? Sumunod si Trump, Yari kayo. Nagbaba ng utos. Sa makatuwid, tinutukoy ko na anumang pagsisikap ng ICC na imbestigahan ng arestuhin na ikulong o sige ng protektahan ng tao gaya ng tinutukoy na seksyon. Nag-utos ito ng bumubuo ng isang hindi pangkaraniwang pambibihirang banta ng pambansang seguridad at patakaran ng panlabas ng Estados Unidos. Sa pamamagitan na ito, idinideklara ko ng isang pambansang emergency upang matugunan ang bantang iyon. Sa pamamagitan nito ay tumutukoy na inuutos ko. Ayan, inutusan ni Trump talaga. Seryoso to. May section po, Section A. Ang lahat ng area interest ay ng Estados Unidos mula sa ngayon ay papasok sa loob ng Estados Unidos ay nasa mula ngayon ay papasok sa ilalim ng pagmamayari ng kontrol ng sinumang tao sa Estados Unidos ng mga sumusunod na tao na gumawa sila ng batas. Yata, para maprotektahan yung kanilang lahi. Etong Pilipinas, wala. Gagawa sila ng batas para sa sarili nila. Di ba? Okay, hanggang dito lang po sa'yo. Maraming salamat. Yung link na, yung basahin nyo lang i-search nyo lang kayo magbasa. English yun, may Tagalog yun, may Bisaya. Kung gusto nyo, i-translate nyo na para mas maintindihan nyo. Huwag nyo sabihan, hindi fake news to, totoo. Nasa page yung binigay ko. Disclaimer ako doon, Okay, maraming salamat po sa inyo nyo. Sa mapagpalang araw. Paalam po sa inyong lahat.